Ngayon po ay ang buong mundo yata ang nag-celebrate ngayon ng Easter Sunday o yung linggo ng pagkabuhay. Hallelujah. Praise God. Sino ba dito naghanap ng itlog na maalat? Itlog na pula. Yung kasing tradisyon ngayon. Ano? Hallelujah. Nawa, wala na po tayo doon. Ano? Sa mga ganung bagay. Hallelujah. So, purihin po ang Panginoon at ngayon pong umaga, salamat sa Panginoon. Although nang hapdi pa yung aking balat. Kasi kahapon po, yung kasala namin kahapon ay nasa gitna ng arawan. Talaga ba naman ay hindi kinaya ng sunscreen. Nang hapdi pa ng aking Ay, purihin po ang Panginoon dahil nga po ay talagang napakabuti ng Diyos. So, ngayon pong umaga ay ang ating tema po ay Trust and Thriving Intellectually. So, ito po yung ating pong tatalakayin sa buwan po ng Abril. Okay, sumari po ba tayong tumayo at ating pong sabay buksan, kung mayroon po sa screen, ang ating pong talata na pagbabatayan. Hallelujah. Sa Kawikaan 4, sa talatang 25 o 25, chapter 4 po ng Kawikaan, verse 25. Okay, yan na po. Mari po ba natin sabay-sabay na basahin? Palaging naharap ang pukol ng iyong tanaw, itoon ang iyong pansin sa iyong patutunguhan. Sa Colossus chapter 3 verse 2, ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Purihin po at lagi pong pinagpapala ng Diyos ang kanyang mga salita na laging nahahayag sa ating kalagitnaan na tayo po dumulog sa Panginoon, tayo po manalangin. Panginoon, salamat dahil naniwala po kami lagi na Ikaw ang aming kasama ngayon pong umaga. Nawa, Panginoon, ay aming naibigay sa iyo ang aming karampatang pagsamba ngayon pong umaga. O Diyos, ininyahan po namin ang iyong presensya, O Diyos, na Ikaw nga ang aming dakilang guro na siyang magtuturo, magpaunawa sa amin ng iyong mga salita, O Diyos, na mahahayag ngayon pong umaga. Gamit mo lamang iyong abang lingkod, O Diyos, bilang alalod lamang ng iyong pagpapala. At sa iyo nga po, Panginoon, ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati sa umagang ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. So, purihin po ang Panginoon. So, ang ating pong tatalakayin ngayon ay ang salitang focus. O sa Tagalog naman po ay focus din. Okay. So, ngayon pong umaga ay tatalakayin po natin mga bagay na ito. So kung atin pong ituon ang ating pong paningin, saan ba nakafocus ang ating mga paningin? Doon po sa realidad ng langit. Naniwala ba kayo na may langit? Hallelujah. Nang ibig pong sabihin na tayo po ay lumalago. Kung ang ating pong paningin ay doon na po sa tinatawag na realidad ng langit, nang ibig sabihin na tayo po ay lumago, spiritual. So yun po ang batayan ngayon. Na tayo po ay lumalagong spiritual, kung yung ating pong paningin ay doon po sa realidad ng langit. Dahil iniligay na sa atin ang langit bilang una, ito po dapat ang ating pangunahing prioridad sa ating mga buhay. Dahil yun po ang ating tutunguhin. Yun po yung ating pong pupuntahan. Amen po ba? Hinayaan natin na punuin ang mga makalangit na kaisipan. Nang ibig po sabihin, tayo po ay nakafocus na po doon sa mga bagay na pangwalang hanggan. Kisa sa mga bagay na pansamantala lamang. Ano ba yung mga bagay na mga pansamantala na yan? Ang sabi po ng Pilipos, chapter 4, verse 7,
Nang sabi, ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakipag-isa kay Kristo Jesus. Isa pang talata doon po sa Colossians chapter 3, verse 15, paghariin ninyo ang kapayapaang kaloob ni Kristo sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa iisang katawan. Magpasalamat kayo lagi. Alam niyo po ba kung bakit ang tao ay walang kapayapaan? Lagi po ay nandun po yung kaguluhan sa ating isipan, sa ating puso. Kaya nga sabi, nawawalan ka ng kapayapaan dahil nga po ang iyong isip, ay iyong puso, ay hindi pa talaga totally na nakatuon doon sa mga bagay na panlangit. Nakatingin ka pa rin kung ano yung nasa paligid mo, ano yung mga nakikita mo na mga bagay na nag-alis sa'yo, bakit hindi ka mapayapa? Sa panahon po natin ngayon, na doon po tayo sa sinatawag na crisis. Ano po? Noong isang araw po ay kami po yung nagpagasolina. Ano po? Sabi ko, sabi nila, mahal na ang gasolina. Ang crudo, ano po? Pero bakit ang daming pila? Ang haba ng pila namin doon. So, ibig pong sabihin, gaano man kataas, gaano man bumulusok po yung mga presyo na yan. Ay wala tayong magawa eh. Amen. Magreklamo ka man ng magreklamo, anong magagawa? Dahil kailangan mo, ay nandun ka. Dapat nakangiti. Amen. Hallelujah. Dahil wala naman tayong magawa eh. So anong gagawin po natin? Manalangin at pasalamat sa Panginoon na may pambili pa. Amen. Amen ba? So hindi na tayo doon mag-isip kung ano-ano mga reklamo nating narinig sa kapaligiran. Hindi na tayo doon, dadagdag pa. Amen. Kaya nga po, hindi tayo nagkaroon ng kapayapaan dahil doon sa mga bagay ng dami nating inintindi. Hallelujah. Ang ating mga puso, sabihin mo yung katabi, may puso ka ba? Hallelujah. Ang ating mga damdamin, patungkol po doon sa love o yung pag-ibig, yung ating mga pagnanais, ano ba yung ninanais? Ito po kasi ang nag-udyo kung paano tayo mamuhay. Sapagkat palagi tayo may panahon na gawin ang mga bagay, alam niyo po yung lagi ang iniisip natin, yung mga bagay na nagpapaligaya sa atin. Hello. Amen. So siguro ang iba ay nakapag-outing na. Hello. Nakangiti mga taga-Sulis. Hallelujah. Praise God. At yung iba nagbabalak pa. Saan kaya kami ngayon? Praise God. So, kaya nga po ay napakaigi, mainam po na ang ating mga puso ay tingnan lagi natin. Saan ba lagi yung iniisip niyan? Saan ba lagi? Kaya ang sabi po ni Haring Solomon, na dapat nating ingatan, ang alin? Ang ating mga puso. Bakit? Ano ba mayroon sa puso na yan? Ang puso, mayroon bang salawahan? Salawahang puso. Kaya nga po ay kailangan natin, sabi ni Solomon, ingatan natin ang ating mga puso. Kasi minsan, dinadaya ka na pala. Gawin po nating tiyak na nakafocus sa mga pagnanais na magdala sa atin doon po sa tamang direksyon. Amen? Yung puso po natin, kaya nga ingatan po natin, na dapat ano ba yung ninanais nito, ay tiyakin po natin na doon po tayo dadalhin sa tamang
direksyon. Tiyakin lagi ng ating mga damdamin. Sabihin mo rin sa iyong katabi, may pakiramdam ka ba? Umanhid na. So yung ating mga damdamin, kailangan may katiyakan po yan, tiyakin po natin. Ay nakapokus po yan sa tamang direksyon. Magkaroon tayo ng boundaries o mga limitasyon doon sa mga ninanasa nito. Kasi kung tayo po'y padala sa damdamin, kung ano mga pakiramdam, maaaring ang iba ay dinadala doon sa mga maling direksyon. Iwasang gawin ang mga bagay na ating nakikita dahil hindi lahat ng ating nakikita ay tama. Hindi lahat ng ating naririnig ay kapaki-pakinabang. Kaya nga lagi sinasabi na iwasan natin yung mga bagay na hindi naman pakinabang. Ito ng ating paningin kung ano ang nasa unahan. Lagi. Huwag tayo lingon ng lingon kung ano man. Kaya nga lang sabi naman ng kasabihan, pag hindi ka raw marunong lumingon sa pinanggalingan, no? Hindi rin makarating. Kaya nga lang, sa lingon ng lingon mo, hindi ka nga nakarating, tuloy. Kasi nahulog ka na pala. Minsan ganun po ang natin, ano? Kaya nga, dapat nakatuon ang ating mga paningin sa yung goal po natin. Ano ba yung goal mo? No. Ang 2026, ano ba ang pinaka-goal ng buhay mo? No. Kaya nga po, dapat mayroon tayong goal at huwag tayo maakit sa mga bagay na nag-uudyok sa atin, higit sa lahat, na magdudulot ng kasalanan. No, mga bagay. No? Alisin doon sa ang paningin po natin, kundi doon sa goal po natin, kung ano ang ninanais natin para po sa buhay po natin. Naisip ba natin, minsan ba na dumating sa punto na nag-isip ka? Paano kaya madagdagan ang oras? Kahit isang oras o 2 oras? Ang bawat araw, para makumplito, magawa natin yung mga bagay-bagay. Di ba? Lagi natin sinasabi, kulang ang oras, kulang ang panahon. Di ba? Yung laging inisip natin. O kaya'y madagdagan ang oras ng iyong tulog para makabawi ng lakas dahil sa maraming iniintindi. Mayroon dami. Mayroon ba kayong nagsabi? Sana uunat-unat pa. Pero hindi pwede. Di ba? Laging, kailangan gumising. Kailangan bumangon kasi dapat ganito at ganyan. May mga araw sa ating mga schedule po na laging kulang sa oras, na iniisip mong saan ito naubos. Nagtataka ka ba? Naku, gabi na naman. Naku, tanghali na naman. Sino ba dito laging gano'n ang iniisip? Hindi pa ako tapos. Ito na naman. Di ba? Ang dami kasi kasing iniisip. Ngunit lagi nating isipin, nang bawat isa ay pinagkaluban ng parehong ilang oras? 24 hours. Mayroon tayong 24 hours, hindi na pwedeng lumampas doon. Kaya yung iba na nagsasabi, wala silang tulog. 24 hours ay nagtatrabaho. Abay. Tingnan mo yung katawan, baka mamaya. Ano po? Kaya bakit na ang ibang tao ay na-manage nila na makagawa ng higit pa kasama ang pagtulog. Gaano man tayo kabisi sa maraming bagay, kapag natuto tayong i-manage ang bawat oras, no? Minsan hindi tayo kukulangin ng panahon o oras. Ang kailangan lang natin ay nakafocus po doon sa bawat araw, ano yung ninanais natin
ma-accomplish po natin. Dapat doon tayo nakafocus. Ano po? So, ang salitang focus ay makatulong po upang ma-manage natin yung lagi natin sinasabi na ang hirap-hirap naman, ang daming urgent. Di ba, nandun pa ba sa mga trabaho, sa ating mga ginagawa? Bakit kaya may urgent? Pag sinabi sa inyo, ASAP! Sabi, kailan ba ito dapat? ASAP! Ano ba ibig sabihin ng ASAP? As soon as possible. Laging sinasabi. No? Doon tayo lagi sumasablay. Ang focus po ang maglayo sa atin para sa mga bagay na hindi natin control. No? Hindi natin control ang lahat ng mga nangyayari. But kung may focus ka, hindi ka malayo doon sa goal na mayroon ka. Ang isa pong atleta, kahit ang dami niyang talento o kakayanan, ay hindi po yan nagtatagumpay kapag nawala ang kanyang focus. Kailangan, pag ikaw isang atleta, kailangan mag-focus ka doon saan ka. No? Saan ka talaga. Hindi lahat salihan mo. Although mayroon ngayong palaro na lahat sinasalihan, may takbuhan, may languyan, may mga ganon. Ano bang tawag doon? Mayroon kayong palaro na ganon. Kaya nga lamang, kung gusto mo talaga na mag-concentrate sa isa, kung ikaw ay para doon sa pagtakbo o sa basketball, di ba? Mag-focus ka doon para doon ka. No? Doon mo ma-accomplish ang mga bagay na gusto mo. Okay. Kaya po naobserbahan po ng isang mananaliksik na kailangan ng focus para magtagumpay. Ang pangunahing kahadlangan po para maabot ang anumang layunin ay kulang nga po doon sa focus natin. Ay hindi po nagtatagumpay dahil kulang po doon. So isang kilalang manunulat ang nagsasabing, walang makapagdadagdag ng kalakasan sa iyong buhay kapag hindi ka nakapag-concentrate sa lahat ng lakas na mayroon ka. Kisa sasayangin mo sa iba't ibang bagay. Kaya po, napakahalaga nito dahil ito po yung focus na ito po yung nagsustain ng ating pong yung concentration po natin, yung iniisip po natin, yung ating aksyon o yan ang ginagawa po natin na sa araw-araw nating ginagawa, kailangan po yan, nagpo-focus po tayo. Kung saan mo ilalagak ang iyong focus, ang iyong isip, mga talento, mga kakayanan, at ang iyong emosyon, yung mga emosyon po na yan ay susunod na po yan. Kung mayroon po tayong focus doon, anuman, yung mga iniisip mo, anuman yung talento mayroon ka, mga kakayanan, no? Lahat po yan ay, yung emosyon mo ay susunod na lang po yan. Kaya nga po, ang mga distraction po, ang siyang nakakasira sa ating pagiging malikhain. Ang dami nating dapat magawa. Kaya nga lamang, dahil sabog, ibig sabihin ng sabog, hindi mo alam ano talaga yung iyong gagawin, no? Na yan po ang nagiging distraction po sa bawat isa. Kaya sabi nga, ang mga wala sa hulog na kaisipan, dahil sa kulang ng konsentrasyon, ay nagre-resulta po yan ng kabiguan. Mabibigo ka lang pag wala kang focus doon sa bawat iyong ginagawa. Kaya nga masasabi, ang mga oportunidad na mag-focus tayo ay napakahalaga sa ating pong pamumuhay. Ang ating modernong sosyedad po, sa ating kapanahunan ngayon, ay para bang hinihikaya tayong gawin ang maraming bagay. Para sabi nila, para tayo makasabay doon. No? Lahat yan. Makasabay doon sa pamantayan ng mundong ito. Kailangan mong gawing sabay-sabay. Mayroon ba kayong ginagawa ngayon? Nakaranas na ba kayo? Nagluto ka, may iba kang ginagawa. Anong naging resulta? Sunog.
Sigaw na, anong sumisigaw po ng, sabi niya, sumisigaw nila ng kapitbahay, hoy, may nasunog! May naamoy. Marami tayong karanasan, mga ganun, kung sabay-sabay natin ginagawa. Yun po mahirap doon. Sabi, kahit gawin po natin ng sabay-sabay, kaya sabi, kailangan mong gawin yan, sabay-sabay. So, ang tawag po doon, jack of all trade. Master of none. No? Alam niyo po ba yung tinatawag na multitasking? No? Lahat ay ginagawa mo na. Habang ikaw ay naghuhugas ng pinggan, no? Ang iyong paa ay nagbabanlaw ng labahan. Ano po, paano kaya yung? Naka-headset ka ngayon para sagutin yung mga tawag. Ano kayang mangyayari? Ano po? Lahat na lamang. At ang resulta po nito, kaya nga po ay nagre-require po sa atin na gawin ang iba't ibang mga bagay para magampan ang ating mga tungkulin. Alam niyo po, at the end of the day, alam mo, tignan mo, wala kang natapos. Yung lahat yung umpisahan. Maglinis ka dito, maglinis ka doon. No? Tapos mayroon ka nakasalang kung ano-ano mga labahan. Maya-maya, naku po, pagod ka na, buong maghapon, walang natapos. Di ba? Kasi gusto mong gawin lahat, pero wala ka naman na-accomplish. Mga bagay-bagay. Yan po ang problema ngayon. Sa buhay po natin, na sa daming ginagawa mo buong maghapon, ang resulta, wala. Wala kang natapos. Ang resulta, pagod na pagod ka, wala ka namang na-accomplish. Amen. Minsan kailangan din natin mag-slow down muna. No? Pumanatag at maging mahinahon. Kalimutan muna ng ilang sandali ang mga pressure sa buhay. Ang dami-dami, ano? Ngayon sabi naman, anak, papasok na aking anak, magka-college na. Kailangan doble kayod. Hello? Mayroon ba mga ganun, mga kaisipan? Although, kasama yun, doon, pero wag naman, na pati yung ating pong panahon para sa Diyos ay nawalan. No. Bigyan natin ng panahon kung ano yung nararapat lang, pero kung yan po ay sobra na, napahirapan mo naman yung sarili, baka mamaya hindi nga makatapos dahil kayo naman nakasakit. Amen po ba? Kaya nga, dapat mag-slow down muna, pumanatag, no? Maging mahinahon, kalimutan muna ng ilang sandali yung mga pressure po natin. Maraming pressure talaga. No? Yan po ang tandaan po natin. Ang sabi po ng Biblia, anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Sa akin po ang sinasabi dito ay ang pag-focus po natin sa bawat ginagawa o gawain sa bawat araw. Dahil kung yan po, kaya sabi, ginagawa mo yan, gawin mo yan ng buong puso. Hindi yung laging nagkakraming ka, lagi ka na lamang nagmamadali, di ba? Kaya minsan yung ating prayer, napiktuhan din eh. No? Dahil mahilig ka doon sa pagmamadali lagi, laging urgent, lagi pong pati prayer ay instant na rin. Wala nang panahon, wala nang konsentrasyon sa ating mga panalangin kasi nagmamadali. Kulang ang oras. Kailangan habulin ko ito. Kailangan matapos ko yung schedule na yan. Hallelujah. Kaya dapat ang schedule mo lagi, nailagay lagi doon. Magbabasa muna ako ng Biblia, manalangin muna. Then, amen. Pag wala kang ganon, no? Bahala na bukas, bahala na. Ang lagi nating noon ay sasamahan pa ng mamaya na, di ba? Wala talagang mangyari sa buhay. Ano po? So, ayan yung sinasabi. No? Nasa buhay po natin,
na lagi yung ating gawain bawat araw sa araw-araw, na tayo po'y dumadaan doon sa ating buong buhay, na gusto natin na magpa-prosper po tayo spiritually, intellectually, emotionally, physically, no? At higit sa lahat yung ating relasyon doon sa society na mayroon, saan ka ba naroroon? Yung ating mga trabaho, financially, at dapat ay yung buong puso po natin ay nabigay po natin kung anuman yung ating ginagawa sa kasalukuyan. Buong puso, ilagay mo lagi doon, no? Para magpa-prosper po tayo. Ilagay natin lagi ng buong puso yung ating po mga atensyon sa mga bagay na alam po natin na ito po ay kapaki-pakinabang. Ito po yung reminder sa atin, hindi dapat natin inuuwi ang ating mga trabaho sa bahay. Na naging dahilan po para mawala ng panahon sa pamilya. Minsan, sino ba yung nakaranas pag ikaw po ay nasabo ng iyong boss? Pati yung katrabaho nadamay na, pati ang pamilya nadamay na rin. Dapat wag ganon. Humanap tayo ng mga paraan para maayos ang ating pangangailangang pisikal, yung ating emosyonal, at ang ating mga kaalaman, na magkaroon po ng puwang sa mga naaksayang oras. No? Kaya nga po, napakahalaga na mayroon tayo talagang tinitingnan na schedule. No? Mayroon tayong nakalatag lagi yan. No? Hindi naman na sususian na lamang. Kung hindi po ay kailangan nakaano po doon kung ano dapat nating gawin sa araw na ito, saan ba ang aking pupuntahan, ano pa yung aking gagawin. No? Malaga, tulad po sa atin na medyo makalimutin na rin. No? Ang kailangan talaga ay mayroon kang sinusulat. Dapat gawin ko nito, hindi yan. Nako! Nakalimutan ko. Nako! Hindi ko nagawa. Nako, mayroon pala akong pupuntahan. Amen po ba? Isa rin po ako doon. No? Mga bagay, nako, mayroon pala pupuntahan doon. Okay. So, napakahalaga po sa buhay po natin. Kaya nga po, alam niyo po ba yung mga nagiging successful na mga tao? No? Sila po ay nakafocus doon. Kung ano yung negosyo mayroon, palaguin muna yan. No? Pag yan po ay lumago na, saka magdagdag. Amen. Hindi po lahat na lamang ay linagyan mo na linagyan ng lahat. No? Wala ka ng concentration kung saan. Amen. Naranasan naman natin ang mga ganung bagay. No? Ang dami mong sinimulan. Pero walang nagpa-prosper kasi nga po bakit? Wala kang konsentrasyon sa isang bagay. Kaya nga po kung yung titingnan yung mga malalaking mga kumpanya, mayroong mga negosyo na ganon, nag-focus po sila doon. Binuhos yung kailang panahon, oras, talino, lakas doon sa isang bagay, kaya sila ay nag-success po. Kaya napakahalaga yung focus po natin. Kung gusto natin ay magtagumpay, kailangan nagpo-focus ka sa isang bagay. Para po ay makita mo yung success ng isang bagay na ito. So, kahit sa tingin natin ay komplikado o mahirap, gawin natin one at a time. So, wag lagi na sabay-sabay mong gawin. Ay nga sabi, ang isang tanong na aking nabasa, how to eat an elephant? Paano mo kakainin ng isang elepante? No, nakakita ba kayo ng elepante? Napakalaki. Sa palagay niyo, anong unang mong gawin? So dapat umpisahan mo siya kaya sa buntot. Kasunod ay taing ka. Kasi hindi mo naman kayang kagad yung katawan napakalaki. Amen po ba? Kaya dapat ay, sabi nga, one at a time. Huwag ka agad ay sabay-sabay. No? Kailangan simulan mo muna, umpisa, no? Para po hindi maubos ang iyong energy. No? Yung buong lakas mo ay hindi po yan mauubos na sa walang pakinabang na bagay. Gawin natin, kaya sabi nakafocus ka doon,
Kaya nga po yung sinasabi na kapangyarihan ng focus ay napaka-importante po para po yung ating mga skill, yung ating po mga learnings na mayroon tayo ay magpa-prosper po. Lalo na po yung ating kaluluwa, yung ating pong espiritu, na tayo po'y mamuhay ng buhay na ibinigay po sa atin ng Panginoon. Ano ba yung buhay na binigay po sa atin? Kaya nga sabi, whatever you focus on today, ano yung pinokus po ngayon sa araw na ito, ay magbibigay ng permission para po yan po ay mag-exist bukas. Kailangan mag-focus ka ano yung dreams na mayroon tayo. Ano ba yung mga dinidream mo ngayon? Ano ba yung pinapangarap mo ngayon? Doon sa mga goals na mayroon tayo at doon sa future. No? Kaya nga dapat ay mag-focus po tayo kung saan ka na ngayon. Na hindi po yung mag-focus doon kung saan. No? Mag-focus po tayo doon sa ating mga inaasahan. Ano ba yung inaasahan mo ngayon yung pag-asa? Kaya nga po yung aming tinatalakay kagabi ay patungkol po sa pananampalataya. No? Na napakahalaga po na makita po natin, nandun yung focus po natin sa isang bagay. Ano ba yung inaasahan natin? Kaya nga sabi, ay mag-focus ka doon sa mga dreams mo. Ang dami natin mga pinapangarap. Kaya dapat mag-focus ka doon sa isang pangarap. And then gumising. Huwag ka manatili doon sa pangarap. Gumising ka. At humakbang. Amen. Kasi walang halaga na lagi ka na lang nangarap. Pagkagising mo ay walang nangyari. Kaya napakahalaga yung ating mga pangarap ay lagyan natin, hakbangan po natin. Humakbang ka doon para po magkaroon ka ng katagumpayan sa iyong mga pinapangarap. Kaya lagi, sabi, wag kang, sabi nga, mag-focus ka doon sa kagalingan, hindi po doon sa sakit. No? Lagi mong pinakikiramdaman. No? Ang focus mo ngayon, Lord, pinagaling mo na ako. May meron nang inaangkin ko ng kagalingan. Hindi yung, may naramdaman pa ko. No? Anong focus mo natin? Paano ka gumaling? Kung lagi mong nakafocus ka doon sa naramdaman mo. Amen? Hello? Kaya nga po na pakahirap. Kaya sabi, mag-focus ka doon sa ano yung natitira. Huwag kang mag-focus doon sa nawala. Amen po, ma? Parabihan ganun tayo. No? Lagi natin nakukulang. Nakukulang ito. Kulang ito. Nakapokus doon sa kulang. Hindi ka nag-focus ano yung natira. Na itong natira ay pagkakasyahin ko ito. Amen po, ma? Kaya nga po ang lagi natin hinahanap lagi yung wala eh. Pero hindi mo kinoconsiderate ano ang mayroon. Paano ko ito mapagyaman? Di ba? Kaya napakahirap ko sila lagi sinasabi. Huwag kang laging tingin ng tingin. sa ano yung nasa paligid mo. Pag tingin mo sa labas, ang ganda ng sasakyan. Di ba? Kailangan ko magkaroon ng ganun. Hallelujah, hindi naman masama. Praise God. Kaya lang lagi ka magano doon. Ano ba yung kakayanan ko? Ano bang mayroon? No? Although lagi, pag-iipunan ko yan. Oh, praise the Lord, mayroon kang pag-iipunan mo. Hindi yung sasabihin mo kagad, utang ako, pwede naman ako mag-loan. Hello? Masakit, pero ano yun? Na minsan yung kagad ang ating iniisip. Para magkaroon ka kaagad-agad. Madali. Ngayon ay pumindot ka lang. No? Sino ba dito na nakaano na doon sa mga pinipindot na yan? Pindot ka lang, mayroon ka ng pera. Pero ngayon sisingilin ka naman. Sa singilan ngayon, ano nang problema? Ang problema ay doon sa singilan. May pambayad ka ba? Di ba? Maraming bagay kasi nga po ay Kaya sabi ko, iwasan laging
Lagi natin ikukumpara lagi. Sabi, naku, ang ganda-ganda ng bahay, house and lot yan. Walang problema. Ay, sabi ko. Pero dahil hindi po babang kaya, ang sarap kasi sasabihin, naku, mas maganda dyan pagdating natin sa langit. Amen po ba? Sino mayroon ganon? Mga kaisipan na hindi na para po doon mag-concentrate sa mga bagay-bagay nating nakikita. Kung hindi lagi natin kinupuran, naku, mas maganda dyan. Naku, yung sasakyan na yan, hindi naman natin kailangan sa langit eh. Meron na bang nakapagsabi ng ganon? Yung house at lot na yun, naku, mas maganda yung bahay natin doon sa langit. Kasi yun po ang tamang kaisipan ng bawat Kristiyano para hindi na po tayo mapapagod. No? Kaya nasabi ko nung nakaraan, kaya naging komplikado ang buhay, tayo naman yung nagbigay ng komplikasyon eh. Amen? Kasi ang dami nating gusto, ang dami nating hinahanap ng mga bagay-bagay na yan po ay naubos yung panahon. Kasi hindi ka nakafocus doon sa dapat niyong gawin at hindi ka nakafocus doon sa ating pupuntahan. Kung lagi mong iniisip na hindi ko naman madadala yan. Hindi ko naman, pag ako yung namatay na, madala ko ba naman yan? Di ba? May kapayapaan ka ngayon. Mayroon ka ngayong kapanatagan sa mga bagay-bagay. Kasi kung talagang para sa iyo, ibibigay sa iyo ng Diyos yan. Dahil hindi naman po killjoy ang Diyos. Maranasan at maranasan mo yung mga bagay. Kaya nga po yung aming kagabi, sabi ko, wala ka pa naman hiningi. Di ba? Sabi ng Biblia sa Marcos, ano sabi kagabi? Humiling ka. Anong gusto mo? Sabihin mo. At ang lahat na yan ay pagkakaloob sa iyo ng Panginoon. Kaya nga lang, problema, wala ka naman hiniling eh. Humingi ka at doon ka ngayon mag-focus doon sa kahilingan, mayroon ka sa Diyos. Lagi mong pasalamatan ang Panginoon. Sabihin mo, Lord, inaangkin ko na, tinanggap ko na, Panginoon. Yan ang pananampalataya. Amen. Na yun po yung pananampalatayang may pag-asa. Yun ang inaasahan mo yung mga bagay, hindi po naman hawak, pero alam mo na mapasa iyo na ang bagay na ito. Amen po ba? Nagawa na ba natin ang mga bagay na ito? Hindi kagad yung nako, hindi naman pagkaloob ng Panginoon yan. Pero kung sabi nga natin, kung yan ay kalooban ng Diyos, alam mo yan, na hindi yan ikapapahamak mo, ito ay maging kapakipakinabang sa iyo at sa mga kapatid o sa mga tao, yan po ay ipagkaloob sa iyo ng Panginoon. Amen po ba? Dahil kung yung iyong puso, no, ay, Lord, hindi lang dapat ako tagatanggap, magbigay na din po ako. Alam mo, pagyamanin niya ng Panginoon eh. No? Ako naman, Panginoon, gamitin mo maging alulod ng pagpapala doon sa mga taong yun. Amen. Kaya nga po ay, nandun lagi, tingnan lagi natin yung puso po natin. No? Ano bang motibo? Bakit ka humiling ng bagay na ito? Para saan ba? O baka mamaya, humingi ka ng sasakyan, dami mo ng sasakyan na nakaparada, di mo naging kagamit-gamit. Lalo na ngayon, nagmahal ng gasolina. Sabi ng isa, ako magbabike na kami. Praise God. Anong gagawin mo sa mga sasakyan mong dami-dami? Dekorasyon. No. Na lamang. Praise God. Ngayon po ang nais ng Panginoon. Magdi-dream po tayo doon sa mga bagay na sabi nga, your life, at doon pagkatapos natin mangarap, sabi ko kanina, gumising ka naman at mag-focus tayo doon para mangyayari kung ano yung ating pinapangarap. Hindi po tayo biktima ng mga sirkumstansya o pangyayari. Ngunit tayo po ang may likha ng panghinaharap. Kasi lagi sinasabi natin again, naku, bakit ba naman ako pinanganak na mahirap?
Kasi naman itong mga tatay at nanay ko, no? Yung aking ninong kasi noon, namatay na naman. Sabi niya, kasi ganito. Ay, kung nga ba yung aking mga magulang, kasi nga po, bakit doon pa talaga sa kalibliban na itong Pilipinas pumunta? Kalibliban daw ng Pilipinas pumunta. Kasi nga po, alam mo yung Cubao ngayon. Nung araw po kasi daw, ang Cubao ay talahiban. Tapunan ng mga sinasalvage. Pero ano na nangyari ngayon sa Cubao? Di ba? Ang dami ng mga building. Na ang may-ari ay mga Aranita. Di ba? Bakit daw? Sabi naman, bakit hindi nilang dito nga nagagamas din para may-ari? At ang Las Piñas ngayon, makikita mo naman, ano po? Alam mo bakit mayroong tinatawag na moonwalk? Kasi nung araw, yung lugar na iyon, ay kasi nakakapunta doon, ano po? Kaya moonwalk yun, kasi bako-bako talaga yan. No? Huwag kayo makasakay ng jeep, nauntog ka na, kasi ganun-ganun yun, ang lugar na iyon. Ay tinatawag na moonwalk. Kasi ganun-ganun, ano? Pero ngayon, yung lugar na iyon ay nakita mo naman. No? Pero praise God. Amen. Kaya po, hindi po tayo biktima ng sirkumstansya o pangyayari, ngunit tayo ang may likha ng panghinaharap. Amen po ba? Huwag mo sabihin, namulatan namin kami mahirap. Ay, bakit manatili doon? Sa kahirapan. Amen. Mag-focus ka sa pag-unlad. Hindi para, kaya nga sabi, huwag kang paurong. Dapat lagi nagpo-focus ka kasi ikaw yung nag-create ng panghinaharap. Ano yung gusto mong marating? Ano yung ma-accomplish mo ng mga bagay? Ay nakadepende sa iyo. Ang susi ay nasa iyo. Amen po ba? Eh kung ikaw ay tutulog-tulog, ay ano mangyari? Anong ginansya mo? Muta. Dumami ang muta. Amen. Kaya nga po ay napakahalaga bilang mga mananampalataya na atin pong wag mo laging sabihin ganito kami, ganito na rin. Di ba marami talaga ngayon sa pamilya. Hirap na nga ang buhay. Ngayon, instead na makatulong, ano nang ginawa? Mag-asawa na ako. Para makaiwas. No? Makaiwas itong kahirapang ito. Akala niya, nung napuntahan niya ay, buti kung 4 na im. Huwag naman. Eh kung pareho rin daang naman, di pareho din ang buhay. Diba? Mangarap ka naman. Diba? Ibig sabihin, hindi na po naman sinasabing ganun. Ano po, na maghanap kayo ng 4 na im. Ano yun? 3 lang? Huwag na yung pang-4, ano? Huwag na yung pang-4. Madaling mamatay doon kasunod. Hallelujah. Okay. So, ang isa sa pagkakaiba ng biktima at lumikha ay kung saan inilagak ang kanyang focus. Para sa biktima, ang kanyang focus ay doon lagi sa mga bagay na hindi niya gusto. Amen? Ayaw ko ng ganito, ayaw ko ng ganyan. Ayaw ko mahirapan. Alam mo yung mga bagay nito, gusto madali. Ayaw ko mahirapan. Ayaw ko ng ganon. No? Hallelujah. Ang dami nating magagawa. No? Pindot ka lang sa ano ngayon, mayroon ka lang magagawa. Amen. Mayroon ka lang magawang hanap buhay. Hindi na kailangan ng malaking puhunan. Alam niyo po ba? No? Mga bagay-bagay, ano po? Kaya lang, hindi mo kasi, ano ba yung talento mayroon ako? Ano ba binigay sa akin ng Panginoon? Saan ko ba gagamitin ito? Amen. Lahat ng yan, idinidagdag sa atin ng Panginoon. So, kailangan natin para sa mga biktima, huwag kayong mag-focus doon sa hindi mo gusto. Ang problema sa panayon ng padagdag sa kanilang mga buhay. Ayaw nila doon sa tao, ang kalagayan, o mga pangyayari, itinuturing nila, ay persecution ito sa buhay ni Kristiyano. Minsan ano na tayo eh.
Ito ay kasama ito sa pagsubok. Amen? Tingnan mo kung yan ba talaga ay pagsubok o pagpalo o paalala sa atin. Amen po ba? Kaya nga po ay, instead po na harapin natin, anong ginagawa? Tinatakasan. Ang iba naman ay didma na lang. Wala nang pakialam. Dapat i-focus po natin ang ating buhay doon sa mga nais natin ma-accomplish. Harapin natin at hanapin ang mga solusyon, hindi para dagdagan ang problema. Amen? Hindi yung nag-away-away na. Instead na hanapin yung solusyon, nagsisihan. Ikaw kasi. Di ba? Hallelujah. Hanapin ang solusyon, hindi dagdagan ang problema. Huwag natin hayaan na manakaw kung ano ang mas mahalaga at katatagan. Kung tayo po ay nakafocus doon sa paglikha, kung ano ang ating ninanais, matagpuan natin ang lugar ng pagbuhos ng kagalakan, paglago, at pag-unlad sa mga paraan na hindi mo inaakala na ito po'y posible. No? Mga bagay na yon. Sabi, mag-focus ka doon. Bakit kailangan ma-fix po ang ating focus? Ang ating pong naisip. Umpisa pa lang po tayo. Introduction pa lang po yun. Sabihin mo sa tabi, huwag kang mainip. Mag-focus ka. Sabihin mo nga, focus! Hallelujah. So bakit nga ba? Alam niyo po ba, bakit? Kaya nga sa focusing on heavenly things, ito po yung pag-embrace po natin bagong buhay. Pinaprioritize natin po ano yung purpose ng Diyos sa buhay natin na dapat natin ma-achieve. Ano ba yung dapat nating marating? Kailangan ng Diyos, mag-focus tayo spiritually. Yung stability po natin spiritual. Kasi nga po kung wala kang stable na spiritual na buhay, mahirap natin makamtan ang tagumpay. Ito po kasi magigiya sa atin. Kung ikaw po ay malakas, matatag spiritually, ay ito po yung magigiya sa iyo para doon sa tama at doon sa progresong buhay at buhay na matagumpay. Kaya nga po, kailangan wag tayo pong parang alon, no? Wag tayo doon sa mga temptasyon na mayroon ang mundong ito. Kaya nga po sabi, kailangan ma-fix po natin yung focus po natin ay una, kasi may temptasyon po na malulos po natin ang ating focus. Bakit? Dahil sa ingay ng mundo, ang mundo po ay maraming distraction, mga lalahanin, mga bagyo sa buhay, at mga makasariling mga pangarap. Mayroon ba kayong mga ganon? No. Kaya dapat naka-fix po yung focus mo kasi marami talaga yan. Maraming humahatak sa'yo, maraming nagsasabi sa'yo, maraming mga suggestions sa'yo. Kaya sabi nga po, ay, yayaman ka dito. Ngayon, magkaroon ka ng ganito. No. Na siyang mga dahilan kapag inalis natin ang ating paningin kay Kristo. Pag mawala po yung ating focus sa ating Panginoon, maraming mga distraction. Sabi, diretso lang. Dapat ang ano natin. Huwag ka nang lumingin sa kaliwa at sa kanan. Kasi marami pong distraction. Pangalawa po doon, kailangan i-fix mo ang ano kasi may pag-aalinlangan. Ang pagdadalawang isip ay kawalan po ng focus po yan. At dahilan ng pagbagsak at nagresulta po ng kawalan. Wala ka rin napapala. No. Pag ang ating isip po ay padalawa, tingin sa kaliwa, tingin sa kanan. No? Hindi po natin marating yung ating patutunguhan. Kapag kulang po sa focus, ito po ang humahadlang sa ating lalong higit yung ating pong kalapitan sa Diyos. Dahilan nang bumabagal po ang ating paglagong spiritual. Kaya napakahalaga. No? May focus ka. No? Paano ba? Gusto mo bang lumago ang iyong spiritual? Mag-focus ka doon. No? Dumalo ka sa mga nagbibigay sa atin ng kalakasan, spiritual. Magbigay sa iyo ng karunungan. No? So, kailangan natin mag-focus kasi
Minsan nawawala yung, sino ba dito ang mahilig sa target na gano'n? Di ba? Dapat nagpo-focus ka eh. Kailangan bullseye. Pag nawala ka, bahala na lang. Sige, di ba? Minsan hindi ka nga naka doon eh. Nakatama doon sa gilid eh. Kasi wala kang focus. Kaya yun po ang nais ng Panginoon sa atin. Gawin mo yun. No? So, keep your attention. Unang-una sa Panginoon. Then, doon sa kapayapaan, mayroon binigay sa atin ng Panginoon, yung victory. No? Kung wala ka doon, no? Dapat, alam ko, tagumpay ito. No? Hindi po doon sa mga kapaligiran natin ng mga kagulubihanan. Mag-focus po tayo sa mga bagay na panlangit. Yung po sabi ko kanina, na isisit po natin yung mind po natin doon lagi sa heavenly. Dahil wala tayong ihaharap sa Panginoon kung tayo po ay hindi nakafocus din po doon sa dapat nating dadalhin pagpunta natin sa harapan ng Panginoon. Amen? Yun po kasi walang hanggang buhay. Ang buhay natin ay may hangganan sa mundong ito, pero ang nais ng Panginoon doon tayo mag-focus doon sa walang hanggan. Amen po ba? Bigyan natin ng panahon, bigyan natin ng oras, yung mga bagay na yun po kasi yung dadalhin natin doon sa harapan ng Panginoon. Dapat mag-focus po tayo, set our mind heavenly, doon sa heavenly, eternal things, yung mga bagay na pang walang hanggan. Doon po tayo makafocus, hindi doon sa mga temporary na mayroon ang sanlibutan ito. Hallelujah. Mayroon naman pong sasabing, Amen. Na doon na ang aking nakafocus na po ako doon. No? Sa aking paggawa, ano bang ginagawa ko? No? Bahagi lagi. Nandoon ang para sa spiritual. Amen. Gawin natin ang bawat pagkakataon, bakit ang bawat pong mayroon binigay sa atin, gamitin natin iyan. Hallelujah. Praise God. Para ka lumago, tumatag sa iyong pananampalataya. Amen. Hamon sa bawat isa. No? Sumama kayo sa mga taga-malabanan. Mayroon silang gagawing evangelism. No? Magbahagi sila sa jeep. Amen. Pray natin yan. No. Bahagi po natin yan na gamitin tayo ng Panginoon para yung mga taong hindi pa nakakilala sa Panginoon. No. Huwag natin lagi kahadlangan, ay may anak kami. No. Hindi kami makahayo kasi may ganito at may ganyan. No. Gawin na natin po. Gawin na natin yung mga bagay na iyan ay para po sa kaharian ng Panginoon. Huwag nating hayaan na sumakit ng likod mo sa kahihiga. Huwag nating hayaan na mag-exercise tayo, lakad tayo para lumakas. Gamitin ang buhay po natin, yung natirang lakas na mayroon tayo, ay magamit po yan para sa Diyos. Amen po ba? Makiisa ba kayo sa mga gawain ng Panginoon? Huwag nating limitahan. Minsan kasi nililimitahan natin lagi. Hanggang 1 oras lang ako. Kaya ngayon, ang dami na ngayon naiinip. Ang haba naman magmensahe nito si pastor na ito. Oo. Sana nandun na kami sa resort. Nagtampisaw na kami. Hallelujah. Aray. Wala naman. Praise God. Nawa po ay lagi. Sabi ng Panginoon, ibigay mo naman sa akin yung 1 araw na yan. Nasa iyo yung 6 na araw. Ibigay niyo naman sa akin yung hindi. Ayun, iniisip na siguro ngayon, nako, ano na kaya? Anong mensahe ngayong umaga? Akala, ngayon palang nakalimutan na. Iba na yung focus natin, ano? Hallelujah! Amen! Hallelujah! Praise God. So focus tayo po sa salita ng Diyos. Katulad ni Jesus, nung siya po ay nandoon sa ilang, nung ginamit niya ang salita ng Diyos para labanan ang diablo. No?
Nung siya po ay tinukso doon sa ilang, matapos siya mag-ayuno ng 40 days and 40 nights. No? Praise God. Nagtagumpay ang Panginoon dahil nakafocus siya sa Scripture o sa salita ng Diyos. Dapat yun lagi ang focus po natin. Amen. Hindi yung pagkasigising sa umaga, ang sarap yata ang kape. Hello? Nung mabilaukan, saka ngayon, ay, hindi ako nakapag-pray. Nung dumighay, praise the Lord, thank you Lord, nabusog ako. Saka na lamang nag-pray, nung dumighay na. Hallelujah. Amen. Bigyan lagi natin ng panahon ang para sa Diyos. At the rest ng oras natin, tandaan po natin, maayos, no? Maaliwalas, at ang saya-saya. Amen po ba? Kung unahin natin lagi ang Diyos, ang iyong buong maghapon ay talaga pong tagumpay. Amen? Mayroon mang mga bagay-bagay na aaligid-aligid yan. Dahil malakas, matatag ka, hindi kayang tibagin ng mga bagay-bagay. Amen po pa. Kaya napakahalaga. No? Napakahalaga. Tingnan mo natin, life is a journey. Buhay po natin na isang paglalakbay po yan. No? Na maraming mga distraction. Eh lagi, sabi po ng Proverbs, chapter 4, verse 25, let your eyes look right on and fixed on purpose, and let your gaze be straight before you. Dapat po ang ating pong lagi, kasi nasa journey po tayo, mahaba pa yung ating lakbayin. No? Maliban na lamang, yung iba na sabi na ayaw ko na, sumusuko na. Mahaba pa yung ating lalakbayin, mga kapatid. At dapat nakapokus ka saan yung finish line na mayroon doon. Amen. Para magtagumpay, ang buhay nating mananampalataya bilang mga tagasunod ni Kristo. Nakatuon lagi tayo doon kay Jesus. Doon sa focus po natin lagi yung finish line na kasama si Jesus. Amen po ba? Mari po tayo tumayo. Hallelujah. Panginoon, salamat o Diyos. Tayo po'y dunog sa Panginoon. Panginoon, maraming mga distraction. Maraming mga kaabalahan. Lord, ang dami naming mga tinitingnan. Mga bagay, Panginoon Lord God. Kaya karamihan, Panginoon, ay nahilis doon. Sa lakbayin, sa daan, o Diyos, tungo sa iyo, Diyos. Dahil sa mga distraction na ito, na aming i-entertain, Panginoon Lord God. Lord, patawarin mo kami. Kung minsan, Panginoon, ay nahilis, Panginoon, ang aming focus sa iyo. Patawarin mo kami, Panginoon. Kung yung aming mga isipan, Panginoon, ay ang dami-daming iniisip, O Diyos. Na isa lang naman ang nais mo, Diyos, na mag-focus kami, Panginoon, sa iyo. Mag-focus kami, Panginoon, sa magagawa mo sa amin, hindi yung aming magagawa, O Diyos. Dahil ang nais mo, kami ay magdidepende sa iyo. Nahayaan po namin, O Diyos, na ikaw'y malayang makakilos sa buhay ng bawat isa sa amin. Dahil ikaw naman na nagsabi ng angako, O Diyos, na hingi namin anuman ang aming Panginoon Diyos na nais. Dahil ang lahat ng ngayon ay ipapagkaloob sa amin, O Diyos. Lagi mo kaming tinatanong, O Diyos, hindi ka pa naman humihingi. Kaya Panginoon, salamat, O Diyos,
na ngayon pong umaga, malaya kang kumilos sa buhay ng bawat isa, Panginoon Diyos. Na mula sa araw na ito, Diyos, ang aming gagawin ay humakbang, Panginoon, sa pananampalataya. At lagi, Panginoon, huwag naming ihiwalay sa iyo ang aming, Panginoon, paningin. Ano man, Panginoon Diyos, ang mga nangyayari sa aming kapaligiran. Nagtaasan man, Panginoon, mga bilihin na yan. Panginoon, ang iyong kapangyarihan, Panginoon Diyos, ay hindi dapat malimitahan, O Diyos. Dahil gagawa at gagawa ka, Panginoon, sa buhay ng iyong mga anak. Kung paano yung pangako noon hanggang ngayon, ay patuloy mo ito tinutupad sa buhay ng mga anak mo, Diyos. Salamat, Panginoon Diyos. Lagi mo pa ipaalala sa bawat isa sa amin, O Diyos, na Ikaw, Panginoon, ang may-ari ng lahat ng bagay. Ikaw ang makapangyarihang Diyos na lumikha sa amin. At Ikaw rin, O Diyos, ang siyang mag-provide ng pangangailangan ng bawat isa. Ang gagawin lang namin, Panginoon Lord God, ay patuloy na mag-focus, Panginoon, sa iyo. Gawin ang mga bagay na inuutos mo sa amin. Sundin, Panginoon Lord God, ang iyong mga salita. Ipamuhay ito, O Diyos. At Lord, salamat dahil naniwala po kami lagi na kung saan mo kami inilagay, O Diyos, doon mo kami pagpapalain. Ang pagpapala mo, Panginoon, ay laging nasa amin. Hindi, Panginoon, doon sa ibang bansa. Hindi doon, Panginoon, sa kung saang lugar, Panginoon, Lord God. Dahil kung nasaan ang iyong presensya, Panginoon, nandun yung pagpapala. Kung nasaan ang iyong presensya, Panginoon, nandun yung kapayapaan. Ang lagi namin hingin, O Diyos, at hanapin, ay ang iyong presensya, dahil ikaw ang lahat-lahat, O Diyos. Kaya mo, Panginoon, pagyamanin, pagpalain ang iyong mga anak. Kaya Diyos, salamat na huwag naming limitahan, O Diyos, ang iyong kapangyarihan. Bagkus, O Diyos, patuloy naming malaya ka na makakilos, Panginoon. Yes, Lord, salamat po. Na lagi mo, Panginoon, iukit, Panginoon, sa puso at isip ng iyong mga anak, O Diyos. Na nandiriyan ka, lagi nandiriyan ka, Panginoon Diyos. Na minsan, hindi ka, Panginoon, umalis. Minsan, Panginoon, hindi ka natutulog para hindi mabatid ang aming mga pangailangan. Ang anumang kulang, Panginoon, ikaw ang nagpupuno lagi. Ang nais mo lamang kami magtitiwala, manampalataya sa iyo, Diyos. Laging panghawakan ang iyong mga pangako na kami, Panginoon Diyos, ay hindi mo iiwan. Hindi mo kami pababayaan, O Diyos. Lord, salamat. Nagagamitin mo kami, Panginoon, ang iyong mga anak na ito, Diyos. Bilang extension, Panginoon. Bilang, Panginoon, alulod yung pagpapala, O Diyos. Bilang mga anak mo, Panginoon Diyos, patunayan mo yan sa buhay ng iyong mga anak. Salamat, salamat, Panginoon, sa lahat ng ito. Ang papuri, pasasalamat ay sa lamang ng Diyos sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen.